The other reason why Jesus started in water because it has relations, may kaugnayan sa kanyang misyon. Now, ito po ang kapahayagan. Water was turned into wine. Do you follow me? Then later on, this wine was turned into blood. Blood that saves. Dugong naglinis ng ating makasalanan. Saan niyo po masusumpungan yan? Sa Eucharistia kanina, napag-usapan namin ni Father San ang tanong sa akin, paano brother may papahayag at paliliwanag ang tungkol sa tinapay at ang alak? Kakwaling tinapay at ang alak, ang katawan at ang dugo ni Jesus. Kakwang tinapay, tinapay ng buhay. Nagbibigay buhay. Iyan ang tinapay na galing sa langit. Ang laman ni Jesus, the bread from heaven. Ang dugo, iyan po ang dugo ng bagong tipan na kanyang ibinuhos para ang lahat ng ating mga kasalanan ay linisin ng Diyos once and for all. So, nang huling hapunan, doon niya muling ipinakilala ang karugtong ng tubig. Ang tinaas niya ngayon ay hindi na po tubig, kundi yung alak na. Nasundan niyo ba? At wika niya, hindi na kumuling iinom ng alak na ito hanggat hindi gaganapan lahat. At binikan niya sa kanyang mga alagad, inumin niyo ito. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat. Para ang lahat na nagkasala, linisin ng aking dugo. Ayon sa kanilang pananalig at pananampalataya. At sabi sa aklat ng pahayag, nasumpungan ko po doon, ang tubig din at ang dugo ni Jesus. Sabi sa aklat ng pahayag, Revelations 22 verse 1, then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. At ipinakita niya sa akin ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Malinaw na malinaw, kasilinaw ng kristal na umaagos buhat sa trono ng Diyos at ng Kordero. At sabi sa isang bahagi ng kasulatan, ng pahayag, sa harapan ng Diyos, sa trono ng Diyos, patuloy na umaagos ang buhay na dugo ni Jesus. Na ang layunin sa bawat sandali, lahat ng ating pagkakasalang nagagawa ngayon ay nililinis ng dugo ni Jesus. Ayon sa ating pananalig at panampalataya, sapagkat wala namang taong hindi muling nagkakasala, paulit-ulit tayo nagkakasala. Subalit ang paghain po ng buhay at dugo ni Jesus ay minsanan lang para sa lahat. Para sa lahat. Sa lahat na mananalig at mananampalataya. Amen ba? Nasusundan niyo ba? Okay. So nandoon po ang katugunan sa katanungan ko, bakit tubig? Mamaya, babalikan ko pang tubig kung gaano ito kahalaga sa buhay ng tao. Alam niyo ho, ang buhay pala ng tao ay nabubuhay, it's being sustained by God sa pamagitan ng 4 na bagay. Una, may oxygen, ang hangin na ating hinihinga. Hinga nga kayo. May bayad ba hininga nyo? Iyan ang oxygen ng buhay ni Jesus, ng Diyos. Libre na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lahat na kaloob ng Diyos sa tao ay libre, walang bayad. Subalit hindi maunawaan ng tao. Ang pangalawang mahalagang bagay sa buhay ng tao to sustain its life is water.
tubig. Pag wala ng oxygen sa tao, ano mangyari? Patay. Pag wala ng tubig na mainom, ano mangyari? Patay din. See? Yan ang dalawang bagay na mahalaga sa buhay ng tao na inihanda na ng Diyos. It is flowing continuously from the throne of the power of God. The air we breathe and the water we drink is for free. It has a purpose to keep us healthy and strong. Ang layunin ng Diyos ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasya sa buhay ngayon. Buhay na malusog, walang kapansanan, walang karamdaman hanggat maaari. Subalit bakit hindi natin yan nararanasan? Bakit marami sa atin nagkakaroon ng mga karamdaman na hindi natin alam, nagaganap na lang? Ang sabi ng iba, pagsubok na pinapayagan ng Diyos. Hindi po totoo yun. Ang nasusulat po na kinasumbungan sa Exodo 15:25, Exodo 15:25, kung hindi po nakakamali, ito po ang sinabi ng Diyos, pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ko kayo padadalhan ng anumang sakit o salot na binigay ko at pinadala ko sa Ehipto, sapagkat akong si Yahweh ang inyong dakilang manggagamot. Amen? Tasa kamay niyo. Hindi tayo padaayaw ng Diyos na tayo dumanas ng ganong karamdaman. At kung magkaroon man ng karamdaman, sapat alam ng Diyos, hindi man niya ipadala, darating sa atin yun kapag hindi tayo nag-ingat dahil sa ating kakulangan ng kaalaman ng kalooban ng Diyos at ng ating katawan at ng ating buhay. Kapag nagkaganon, nangako ang Diyos, pagagalingin kita. Pahatid ko sa iyo ang aking salita na nagpapagaling. Pararatingin ko sa iyo ang salita na nagpapagaling. Ang unang pinagagaling na sa talang Diyos ay ating kawalang malay, our ignorance of the laws of God. Ang ating kapabayaan. Hindi sana tayo nagkasakit kung hindi natin pinabayaan ang ating katawan. Kung hindi natin inabuso ang ating katawan. 7 araw ang binigay sa atin ng Diyos. Ang isang araw ay pinangili niya para tayo magkaroon ng kapahingahan. Of the 6 days, 7 days, on the 7th day, God rested Himself and made an example and made that day holy for everyone. We are not supposed to work 7 days a week. And yet, what are people doing today? For lack of faith and lack of knowledge, people perish. Namamatay ng maaga, nagkakaroon karamdaman. Bakit? Napabayaan ang kanyang sariling katawan. Are you following me? At ang isang hindi natin naunawaan, ganito. Kikinig kayo. Takatatanungin ko muna kayo. Sino sa inyong gustong gumaling? So nangangahulugan, may sakit kayo. Mabuti yan umaamin ng katotohanan. Sino sa inyong ibig manatiling malusog? Mayroon po taong ganyan. Hanggang sa huling sandali, pumipikit na lang. No, wala namang sakit, pumipikit na lang. Nalalaman pa nga niya oras niya ng kamatayan eh. Nakakatawag pa siya ng mga kamag-anak. At nakapagpapaalam pa. At nagsasabi pang, ito ang mana mo. Kagaya ni Brother Raymond Paraiso, nung malapit na siyang mamatay doon sa kanyang karamdaman, hindi pa nararasan ng himala, naghanda na ng mga pamamanahan, pati ako nasama sa mana, yung kanyang sing-sing na tanso. Ang sabi daw doon, itong sing-sing ko kay Brother Mike ibibigay. Subalit, nang siya'y pagalingin ng Panginoon, di ko nakita ang sing-sing. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Oxygen, water,
and food. Food. Tingnan niyo po. Ako kasi nagtatanong talaga pag nagtitinilay ako. Sabi ko, Lord, teka muna. Bakit nagkakasakit ang tao? Kung ayaw kayo magkasakit, bakit nagkakasakit kami? Ang sagot ng Panginoon, di ko kagustuhan yan. Pinili nyo yan. Hindi ko kayong piling saklawan. Binigyan ko kayo ng kalayaang mamili. Your free will. Our free choice. Look. Sabi sa aklat ng Genesis 1:29, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth, of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Ulitin ko. Tinig ko yun, ha? Ito po diet. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. So sariwang mga prutas at mga halaman ang ibinilin sa tao na kanyang pagkain para siya manatiling malusog. Sariwang prutas at mga dahon at bunga ng bawat puno na namumunga ang itinabi ng Diyos para pagkain ng tao. Hindi kung ano-anong mga nangyayari ngayon, mga artificial na pagkain. Because of all this artificial, we have departed from the basics. So, sickness is prevalent in the life of man. Sa buhay ng tao. Kung alam ko lang ito noon pa, disin sana hindi po ko dumaan ng maraming operasyon sa aking katawan. Disin sana hindi nabutas ang ating mga tiyan. In verse 30 of chapter 1 Genesis, God said, And to all the beasts of the earth, in all the birds of the air, in all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. So sa mga ibon naman, sa mga hayop na kanyang nilalang, at lahat na may buhay, ang ibinigay niya ay luntiang mga dahon ang kanilang kakanin. Sariwa din. Sapagkat kung ano ang kanin ng mga ibon, ng mga hayop, iyon din ang pupunta sa tao na makakain ng tao. Sapagkat kumakain ang tao maliban ng mga prutas at gulay ng karne at mga isda. Nasusundan niyo ba? At sa bandang huli, mayroon po sa bandang Exodo, mayroon doon mga hayop na ipinagbabawal na kanin ng tao. Sapagkat hindi lahat na pagkain ay makabubuti sa tao. Now, with this background, brothers and sisters, we are not supposed to go sick and very sick if only we follow what God has established. And according to scientific experiments, the human body is composed of 75% water and 25% solid matter. 25% is water. Now, there is a scientific experiment that I've been reading, and I believe it is true because it is related to what the Bible is telling us. That water has a specific purpose in the human body. That is to keep the body strong, fresh, and clean. Because the purpose of the water is to cleanse the body. However, the body has certain requirements of water.
Our body, nababawasan po ng tubig yan. Bakit? Umiihi po tayo. Pinapawisan tayo. At ginagamit ng mga parte ng katawan natin sa paglilinis ng pagkain o mga bitaminang ipinapasok sa ating katawan. Amen ba? Sa kay Jesus, binigyan niya ito ng pahalaga and emphasis on the first miracle. Water turned into wine because it has a purpose in its mission. The water and the blood testifies that indeed Jesus is the Christ. Now, tingnan niyo po. In the Gospel of John chapter 9, ito rin ang kinasumpungan. Verses 37-38. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture said, streams of living water will flow from within him." Kasi, nasusunod niyo ba? Ha? Sabi ni Jesus, sa isang malaking handaan, tumayo siya at nagsiga, sinabi ng lahat ng malakas, "Sino mang sa inyong nauuhaw, sa akin ay lumapit at uminom. At ang sino mang sa aking mananalig at manampalataya, ay hindi na muling mauuhaw, sapagkat aagos sa kanya ang buhay na tubig kailanman." Purihin natin ang Panginoon, purihin ng Diyos. At ang buhay na tubig na tinutukoy ng Panginoon, walang iba, ang salita ng Diyos. Jesus said, "My words are spirits and they are life." Ang salita ko ay spirito at may buhay. So inalintulad na naman niya ang tubig sa salita ng Diyos sa espiritu. Nasusundan niyo ba? Okay. Now, why does the body get sick? Sabi doon sa isang scientific experiment, your body is not crying for medicine. It is crying for water. Why? You are dehydrated. Why are we dehydrated? We don't drink sufficient water to fill the 75% of the body, which is water. One glass of water is not enough. It will dry up eventually. The minimum requirement of water in the body, according to this experiment, is 2 liters of water. That's why doctors normally prescribe, lalo pag may sakit ka, drink more water, di ba? Alam ng doktor yan eh. Ha? Ang hindi lang nila inaamin that water is better than any kind of medicine. The crystal clear water is better than any kind of medicine. Hindi ko po alam ang kapahayagan nito nang sinimulan nating magdala ng tubig sa gawain na ito. It is not because I am selling water. And I am not selling water by myself. No? Binibigay ko sa inyo ang kahalagaan ng tubig. Now, how do you feed your body with water? Enough to keep you strong and alive and set you free from all kinds of sickness. Cleanse your body with all kinds of sickness. You have to hydrate your body. Meaning, dehydrated ka, alaeg. Kung dehydrated ka na, saan ka dadalhin? Sa ospital. Ano unang